Isang normal na araw lang sa DC Universe hanggang sa magulo na naman si Harley Quinn at si Joker. Walang kabog-abog, nangidnap sila ng mga random na sibilyan hindi dahil sa may plano, kundi dahil lang sa kalokohan. Habang si Harley naman ay pinapakwento ang sarili tungkol sa pangarap niyang mapunta sa ibang mundo, si Joker ay abala sa pagnanakaw ng pera at sinabihan siyang kailangan na nilang tumakas. Pagdating ng mga pulis para iligtas ang mga bihag, boom, nahulog sila sa bitag ni Joker. Nilagyan pala ng bomba ang mga hostages at sabay-sabay itong sumabog pagkalapit ng mga pulis. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lungsod at nagdulot ng matinding gulo sa mga lansangan. Tuwang-tuwa si Joker sa kaguluhan habang nagmamaneho, tumutugtog pa siya ng piano. Pero hindi nagtagal, nagsimula na siyang habulin ng mga pulis. Nang harangan sila ng ilang police cars, agad kumilos si Harley, boom. Pinasabog niya ang mga ito gamit ang rocket launcher niya. Habang tumatalon sa gitna ng apoy, binutes ni Joker ang bag ng pera at nagulan ng $100 bills sa kalsada. Agad namang nagsidagsaan ang mga tao, nagkakagulo para damputin ang pera. Kahit ganon, tuloy lang si Joker sa pagtugtog ng piano habang patuloy ang habulan. Nang halos maaabyutan na sila, mabilis siyang lumiko pero hinabol pa rin ng mga pulis. Kaya pinasabog ulit ni Harley ang buong convoy gamit ang mga bomba. Habang nasusunog ang paligid, nagmonologo si Joker tungkol sa pagbabago ng mundo pero pinutol ni Harley ang drama niya. Wait, Pudan. Mag-drinks muna tayo bago natin baguhin ang mundo. Pagdating sa isang bar, inihagis ni Harley ang sangkaterbang pera sa mesa. Pero napansin niya ang mga matitigas ang itsura ng mga lalaking nakaupo sa paligid, parang may kakaiba. Nilapitan niya ang bartender at bulong, alam ko ang sekreto niyo. Agad namang sinubukan itong bunutin ang baril pero mas mabilis si Harley, binasag ang bote sa ulo niya. Joker, huwag kang pumasok, sigaw ni Harley habang nagsimula ng umatake ang mga goons. Mabilis niyang nadesarmahan ang isa habang umiiwas sa mga bala ng iba. Sa labas naman, pinagbabaril ng isang pulubing lalaki si Joker, pero sinagasaan lang ito ni Joker. Nabutas tuloy ang pader ng bar kaya nakalabas si Harley. Pero bago pa siya makasakay sa kotse, dumating ang mga military trucks. Binanatan si Joker ng heavy fire kaya napilitan siyang umatras. Habang nakikipaglaban pa rin sa loob si Harley. Nawala na si Joker sa paningin niya. Paglabas niya sa bubong, biglang may tumama, isang kutsilyo. Bumaba ang isang babaeng bihis samurai, tangga ng matalim na espada. Si Harley naman, agad hinugot ang paborito niyang bat. Banggaan ng dalawang baliw na mandirigma. Nagtititigan muna sila, tapos, flash. Nagpalitan ng atake. Si Harley, aliw na aliw sa laban, parang nag-e-enjoy lang. Pero hindi nagtagal, nadisarmahan siya ng samurai girl. Ninervyos si Harley. Dahan-dahan siyang umatras. Sinusubukang diskartehan ng kalaban sa pamamagitan ng daldal. Nakakita siya ng tsansa at tumakbo. Pero hindi siya tinantana ng samurai. Habang hinahabol, nadapa si Harley at itinapon ng isang baldeng walang laman. Pero kalmado lang ang samurai, isang mabilis na galaw, tinabig lang niya yun. Habang umaakyat si Harley, napahawak siya sa isang bakal na tubo at dito nagsimula ang round 2 ng laban niya laban sa samurai girl. Pero kahit anong pilit ni Harley, halata agad na di siya tatagal. Mabilis at disiplinado ang galaw ng samurai at ilang sandali lang napaluhod na si Harley sa pagod at sugat. Walang malay, kinuha siya ng mga awtoridad. Sunod na eksena, nakakulong na si Harley sa isang high-security prison sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa kabilang banda, ang organisasyong ARGUS, pinamumunuan ni Amanda Waller, ay nagsasagawa ng isang malupit na eksperimento, isa raw na makakapagbago sa buong mundo. Gamit ang isang taong nakatali bilang pinagmumulan ng enerhiya, pinaandar nila ang isang kakaibang setup. Unti-unting nabuksan ng isang portal pero sobrang unstable nito. Sinabi ng head scientist na kulang ang power output baka dito magal ang portal. Pero si Amanda, walang pakialam. Dagdagan nyo pa ang power. Kahit masira ang katawan ng source. Napilitan ng mga scientist sumunod. Dahan-dahan nilang hinihigop ang napakalakas na enerhiya mula sa babae na ngayon napapasigaw sa sakit. Lalong lumaki ang portal at nagsimula ng higupin ang lahat ng bagay sa paligid. May isang debris na umikot ng mabilis at dumaan mismo sa tabi ni Amanda, tumama pa sa ulo niya at nag-iwan ng sugat. Pero kalmado lang siya. Wala akong pakialam. Ituloy nyo. Biglang nag-collapse ang portal, sabay boom, at sa halip na masira, biglang naging stable at perpekto ito. Isang daan patungo sa ibang mundo. Pagkalipas ng ilang oras, nagising na rin si Harley Quinn sa loob ng isang helicarrier. Pagmulat pa lang ng mata niya, ang una niyang nakita ay ang kilalang assassin na si Deadshot na nakaupo lang sa tabi niya at syempre, nandidiri siya agad.
Pero kahit si Deadshot, ayaw rin daw niyang mapalapit sa baliw na babae. Biglang sumabat ang isa pang preso. Sinabihan silang dalawa na bastos daw makipag-usap ng ganyan sa isang babae. Wala ni si Harley o si Deadshot na nakakakilala sa kanya, pero nagpakilala siya na isa raw siyang sikat na aktor at nagtataka kung di raw ba sila nanonood ng pelikula. Katabi naman ng aktor, may isang lalaking naka-straight jacket at may paper bag sa mukha. Tinanong siya ni Harley kung tinatakpan ba niya yon dahil pangit siya. Sagot ng lalaki, ginagawa lang daw niya ito dahil ang pagpapakita ng mukha niya ay makakasagabal sa kanyang banal na misyon, ang magdala ng kapayapaan. Deadshot, syempre, napailing lang. Hindi raw niya nakikitang capable ang grupo sa noble mission na yan. Pero sakto, pumasok ang isang agent at sinabing tama si Mesod dahil pupunta nga raw sila sa isang napakahalagang misyon. Pinakita ng agent ang isang screen. At doon nagpakita si Amanda Waller. Ipinaliwanag niya ang kanilang gawain, kailangang magtayo sila ng research base at bantayan ito habang nagsasagawa ng pag-aaral at pagkuha ng mga resources sa mga scientists sa isang partikular na lugar. Sinabi pa ni Amanda na ang 5 preso ay kailangang sumunod sa bawat utos ng kanyang agent dahil kung hindi, pasasabugin niya ang mga bombang naka-implant sa leeg nila. Nagulat at natakot ang lahat ng marinig yun. Dinagdag pa ni Amanda na kung sakaling tumakas sila at makalayo sa sakop ng signal niya. Sisabog din ang mga bomba sa loob ng 72 oras. Wala silang ibang pagpipilian kundi maging masuner ang aso niya. Galit na galit ang grupo. Si Deadshot pa nga, nangakong papatayin si Amanda pag nakabalik siya. Pero alam ni Amanda na wala silang kakayahang gumanti. Pagkatapos noon, naputol ang transmission. Sinimulan ng agent na alisin ang mga posas ni Harley at sinabing nasa likod ng barko ang mga gamit nila. Biglang nagtanong yung aktor, nasaan yung ika-5 preso na binanggit ni Amanda. Hindi pa nakakasagot ang agent. Nang biglang umalag ng malakas ang helicarrier. Tumakbo siya papuntang cockpit para alamin ang nangyayari at doon niya nadiskubre na patay na ang piloto at co-pilot. Sinubukan niyang kontrolin ang barko at kahit papaano, napalapag niya ito ng buo pero namatay siya sa proseso. Sa labas, may mga kabalyero, knights, na nakikipaglaban sa malalaking halimaw. Sa loob ng bumagsak na eroplano, nakalaya si Harley mula sa upuan niya. Ginamit niya ang isang kutsilyo para putulin ang mga kadena niya at paglabas niya, nakita niyang patay na ang agent. Nilinggan niya ang paligid at nagulat siya sa tanawin, isang mundo na parang ibang dimensyon. Habang naglalakad si Harley, hindi niya napansin na wala na palang lupa sa harap niya. Muntik na siyang mahulog pero buti na lang nasalo siya agad ni Deadshot. Sa loob naman ng bumagsak na eroplano, nakalaya na rin yung dalawa pa nilang kasama. Lumabas sila sa kabilang side at pagtingin nila sa langit, isang higanteng dragon ang lumilipad sa ibabaw nila. Nagulat silang lahat lalo pa nang makita nila ang malalaking lumulutang na isla at mga knight na nakikipaglaban sa mga dambuhalang halimaw sa di kalayuan. Lahat sila napanganga. Akala pa nga nila may movie shooting doon. Bigla na lang silang napalibutan ng mga pig monsters. Sabi ng isa sa mga artista, "Oy, baka nagkamali lang tayo ng set. Nasaan yung director o producer dito?" Pero bago pa siya makalapit, sinibat siya ng isang halimaw at tumalsik ang dugo diretso sa mukha ni Harley Quinn. Doon na-realize ni Deadshot na hindi ito movie shooting. At nang marinig yun, biglang natawa si Harley, sabay sigaw, ibig sabihin, pwede na tayong magwala. Sa sandaling yun, binuksan ng puwersa ang pinto ng eroplano at lumabas ang pang-5 preso, King Shark, ang halimaw na may lakas at pangil ng peteng. Walang sabi-sabi, tumalon siya papunta sa mga halimaw at nilapa ang mga baboy isa-isa. Sumali rin agad si Harley. Gamit ang sibat at ang pamatay niyang martial arts moves. Samantalang yung lalaking nakamaskara, si Peacemaker, ang vigilante na gustong magdala ng kapayapaan kahit sa marahas na paraan, kinuha ang isang palakol na inihagis ng mga halimaw at binalik ito sa kanila. Nang mawala sa kanya ang palakol, sinuntok na lang niya ang mga halimaw ng kamao, sabay sigaw. I'll bring peace, no matter what it takes. Habang nagkakagulo, yung hindi sikat na aktor pala ay si Clayface, ang supervillain na kayang baguhin ang anyo ng katawan niya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang lupa at pigilan ang mga halimaw na sumusugod sa kanya. Samantala, nahanap na ni Deadshot ang mga baril at bala niya sa loob ng eroplano. Isang bala bawat halimaw, at patay agad. Habang pinaputok niya, napaisip siya, kung may boss tong mga to, kailangan siyang mauna. Itinuro naman ni Peacemaker ang pinakamalaki at pinakapangit na baboy sa malayo. Ayan ang boss nila, sabi niya. Kumuha ng tiyempo si Deadshot pero may isa pang halimaw na hamarang sa linya niya. Kaya ginamit niya ang blade ng eroplano bilang rampa, tumalon sa ere, at binaril sa ulo ang boss monster. Pagbagsak niya, umatras ang lahat ng mga baboy, takot at nagtatakbuhan.
Pero bago pa sila makapahinga, dumating naman ang mga knight. Kita sa mga mukha nila na hindi sila kampante sa mga bagong dating. Hinugot ng commander ang kanyang espada, pero mabilis na binaril ni Deadshot at natanggal ito sa kamay niya. Sandali, hindi kami kalaban. Sigaw niya. Ngunit imbes na makinig, tinaas ng commander ang kamay niya at gamit ang mahika, bumalik ang espada sa kamay niya. Napatigil silang lahat at si Clayface, napalunok lang ng kaba. Sa wakas, na-realize ng grupo na nasa ibang mundo na pala sila. Nilapitan nila ang mga knight at ipinahayag na sila ang mga heroes from another world, mga bayani na tinawag para protektahan ang mundong ito. Pagkarinig nito, agad na natawa si Deadshot, sabay tanong kung ito ba ay isa na namang noble mission for peace. Na-offend si Peacemaker, syempre, walang pwedeng manlay sa mga mission niya para sa kapayapaan. Kaya nagtalo silang dalawa at nauwi sa suntukan. Kahit pa sila ay ibinilanggo, tuloy pa rin ang bangayan nila sa loob ng kulungan. Samantala, sa kaharian, papunta ang Reyna sa kanyang lumilipad na kastilyo. Habang dumadaan siya sa mga nayon, kitang-kita ang kahirapan, mga taong gutom at naghihikahos. Pagdating niya sa bulwagan ng palasyo, ipinakita ng mga knight ang recording ng laban nila laban sa mga pig monsters. Masaya ang mga ministro sa tagumpay at agad na gustong magdaos ng selebrasyon. Pero hindi ito nagustuhan ng Knight Commander. Tanong niya, paano sila magse-celebrate kung gutom pa rin ang mga tao nila? Naiinis ang ministro sa pangunguna niya, pero agad pinatahimik ng Reyna ang lahat. Hindi ko kailangan marinig yan, malamig niyang sabi. Walang halaga ang mga maliliit na laban na yan. Ipinag-utos pa niyang gumawa ng mas magandang estratehiya para sa susunod na digmaan. Dito na nagtanong ang Knight Commander kung ano ang gagawin sa mga nilalang mula sa ibang mundo, sina Harley at ang grupo niya. Naniniwala siyang malaking tulong sila sa labanan. Pero ayaw ng Reyna ng tulong mula sa mga banyaga. Bakit ko sila kakailanganin? Sabi niya ng may pagmamataas. Bumaba na ba ng ganon kababa ang mga bayani ng kaharian natin para manghingi ng tulong sa mga dayuhan? Sinubukan ng anak niyang si Prinsesa Fiona na ipagtanggol ang mga bayani. Pero hindi rin siya pinakinggan. Naiinis si Fiona, hindi lang sa ina niyang walang malasakit, kundi sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mga tao. Nakita niyang nag-aagawan ng mga bata sa isang pirasong bulok na tinapay. Dahil doon, tinanggihan niyang kainin ang marangyang pagkain na nakahain sa kanya. Maya-maya, dumating sa silid niya ang Knight Commander, ayon sa utos niya. Humiling si Fiona ng isang pabor, gusto niyang makausap sina Harley Quinn at ang grupo nito. Naniniwala siyang kaya nilang makatulong sa kaharian. Kaya nakiusap siya na dalhin siya sa kulungan upang makipagkasundo sa kanila. Samantala, sa loob ng bilangguan, nananaginip si Harley Quinn, iniisip niyang sasalakayin ni Joker ang kulungan para iligtas siya. Pero pagdilat ng mata niya, bigla siyang nabalik sa realidad, nakakulong pa rin siya sa mabahong selda sa ibang mundo. Naiinis din si Deadshot sa sitwasyon nila, habang si Clayface naman ay kalmado lang. Sabi niya, kahit tinulungan nila ang mga tao sa digmaan, tinrato pa rin silang parang kriminal, hindi bilang mga bayani. Ibig sabihin lang nito, hindi sila welcome sa mundong ito. Isang karaniwang eksena ng Ice Sky ang bumungad, pero habang iniisip ni Deadshot kung paano niya mababago ang takbo ng kwento, biglang nagsalita si Peacemaker. Sabi niya, imbes na puro reklamo sa kung paano tayo tinatrato, dapat isipin natin kung paano makakabalik sa barko. Ipinaliwanag niyang 12 oras na mula nang bumagsak ang helicopter nila at kung hindi sila makabalik sa loob ng 60 oras, paputok ang mga bombang nakakabit sa leeg nila. Nagkagulo agad ang lahat sa takot, iniisip kung paano sila makakatakas. Biglang nagka-idea si Clayface at lumapit sa mga rehas. Sinabihan siya ni Deadshot, walang silbi yan. Kahit si King Shark, hindi kayang baliin yan. Pero ngumisi lang si Clayface, saka naging putik ang katawan niya at madaling dumulas palabas ng rehas. Main character ako ng kwentong to, yabang niya. Kayo mga extra lang. Kung kailangan kayong isakripisyo para lumakas ako, ayos lang sakin. Nainis ang lahat, kaya sumigaw si Harley Quinn, prison break. Agad na nagsidatingan ng mga gwardya. Sinubukang pigilan ni Peacemaker si Clayface pero nilagyan siya ng mga magic handcuffs ng mga gwardya na agad nagsil ng powers niya. Pagkatapos nito, binuksan ng mga gwardya ang pinto ng selda at sinabing, labas. Panahon na ng almusal. Pero ang almusal pala ay tubig imbo at bulok na gulay lang. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Clayface ang pagmumura kina Harley at sa iba dahil sinira raw nila ang pagtakas niya. Biglang dumating ang ilang ogres at sinigawan sila, tumabi kayo. Upuan namin yan. Ang leader ng mga ogre ay nagsabing ayaw niyang malagyan ng amoy ng mahihinang tao ang upuan niya. Pero dahil may language barrier, walang nakakaintindi ng sinasabi niya.
Si Deadshot lang ang nakahulaan, parang tungkol daw ito sa prison hierarchy, kaya nagpa siya siyang turuan ng leksyon ang mga ogre. Ngunit si Clayface, ayaw ng gulo. Tumayo siya at sinabing kaya niyang intindihin ang ogre sa pamamagitan ng ekspresyon. Dahil isa raw siyang master actor. Ngumiti siya at sinubukang bulahin ang ogre, sabay sumbong pa sa mga gwardya. Pero maling-mali siya, inisip ng ogre na inaasar siya ni Clayface, kaya sinuntok siya palayo. Nagtawanan ng mga ogre, pero si Harley, napuno na. Inubos niya ang sabaw niya, na pangiwi sa lasa, tapos isolide ang mangkok papunta sa harap ng ogre boss. Nagngit-ngit ito at biglang umatake, pero hinarang ni Peacemaker ang suntok. Sinamantala ni Harley ang pagkakataon, ihinatid ang mangkok sa mukha ng ogre. Saka sinipa siya pabagsak. Sa oras na dumating ang mga gwardya, naka-victory pose na sina Harley, Deadshot, at Peacemaker sa ibabaw ng mga tinalong ogre. Pero hindi pa tapos ang laban, agad silang itinumba ng gwardya gamit ang magic spell at ibinato sa disciplinary cell. Pagmulat ni Clayface, sinampal siya ni Deadshot para ipaalalang kasalanan niya ang lahat. Habang sinusubukan ni Peacemaker basagin ang gate ng kulungan, napagtanto niyang sobrang tibay nito, hindi niya kaya. Bigla nilang narinig ang boses ng isang preso mula sa kabilang selda. Tinanong nito kung galing din ba sila sa Earth. Luminga si Harley Quinn at pabirong sabi, ikaw muna. Magpakilala ka muna bago kami sumagot. Ngumiti ang lalaki at sinabing, ako si Rick Flag, agent ng Argus. Habang pinagmamasdan niya ang mga mukha nila, agad niyang nakilala ang mga supervillains at doon niya na-realize na pinadala ni Amanda Waller ang backup team nila. Nalito si Harley sa mga pinagsasabi ni Rick kaya nagpa siya itong ipaliwanag ang totoo. Sinabi ni Rick na hindi sila ang unang grupo na pinadala ni Amanda sa mundong ito. Nauna na siyang mamuno ng isa pang team na may misyon na makipag-ugnayan sa mga taga rito at maghanap ng mga likas na yaman na pwedeng kontrolin ng Earth. Pero nagkamali sila, napahamak ang buong grupo at siya lang ang nakapture. Nalaman niyang marami pa palang hindi sinasabi si Amanda sa Suicide Squad pero at least alam nila ang tungkol sa mga bombang nakatanim sa leeg nila. Sabi ni Peacemaker, may mahigit 60 oras na lang tayo bago sumabog tong mga bomba. Paano natin may reset to? Nagulat si Rick. Hindi niya alam na may time limit pa pala. Pero naisip niyang posibleng naglagay ng dagdag na seguridad si Amanda bago sila ipadala rito. Ipinangako ni Rick sa kanila, pareho tayo ng layunin. Tutulungan ko kayong makabalik sa gate papunta sa mundo natin. Pagdating niyo roon, makukuha niyo ang signal para i-reset ang bomba sa mga leeg niyo. Hindi agad nagtitiwala sina Harley at Deadshot sa kanya. Pero wala na silang oras para magduda dahil nagising si King Shark at gutom na gutom ito. Unti-unti itong lumapit sa kanila na parang gustong kainin silang lahat. Halos mamatay sila sa takot pero mabilis na nakaisip ng plano si Rick. Sinabi niya kay King Shark, pare, gutom din kami. Nasa kabila ng gate ang pagkain. Pagkarinig nito, biglang nagliyab ang gana ni King Shark. Sa hiyawan at cheer ni Harley, buong lakas niyang sinugod ang gate at nabutas niya ito. Sinamantala ni Harley ang pagkakataon. Kinuha niya ang staff at dahil hindi niya napansin ang nangyayari, sinugod niya ang gwardya at hinampes ito ng todo hanggang sa dumaikit ang katawan ng bantay sa kisame. Narealize ni Rick na ito na ang tsansa nilang makatakas bago pa sila maabyuten. Kinuha naman ni Clayface ang susi mula sa nawalan ng malay na gwardya at binuksan ang mga posas niya. Nagbigay pa siya ng maladrama na talumpati para hikayatin ng ibang preso pero sinabayan agad siya ni Peacemaker at sumigaw, wala nang daldalan, labas na tayo at maghasik ng gulo. At doon na nga nagkagulo. Lalong ginanahan ng mga preso nang makita nilang kinain ni King Shark ng buo ang gwardya. Dumating ang mga bantay at sinubukang paamuhin muli ang mga supervillains gamit ang mahika pero ngayon mas malakas na sila kaysa dati. Habang tumatakbo, binabaril ni Deadshot ang mga gwardya gamit ang mga bato. At si Peacemaker naman ay itinatapon ang mga kalaban papunta kay King Shark na agad sinisimsim ang mga ito ng buo. Patuloy silang nagwasak ng mga pader, pinabagsak ang mga bantay, at napalaya ang lahat ng preso. Sa huli, sinakop nila ang buong kulungan. Samantala, dumating si Commander KN sa utos ni Fiona at halos mawalan siya ng ulirat nang makita ang nangyari, bagsak na ang kulungan at ang mga kriminal na ngayon ang namumuno rito. Napansin din ni Harley ang kakaibang presensya. Kaya agad niyang sinabi sa lahat na may paparating. Gabi yun nang dumating si Commander Cecil sa tarangkahan ng kulungan. Pero bago pa siya makapasok, isang warning shot mula kay Deadshot ang nagpahinto sa kanya. Lumabas ang buong Suicide Squad para harapin siya at agad namang nakilala ni Clayface na siya ang parehong kabalyerong sumalakay at nanghuli sa kanila dati. Sabi ni Harley, mas mukha siyang frustrated na insurance agent kaysa sa Knight sabay asar nila ni Deadshot sa kanya.
Naiinis si Cecil kaya inihagis niya ang mahiwagang espada niya kay Harley pero agad pumagitna si King Shark at nilunok ng buo ang espada. Ginamit ni Cecil ang mahika niya para ibalik ang espada at habang bumabalik ito, pumutol ito sa tiyan ni King Shark pero ilang sandali lang, gumaling agad ang sugat niya sa pamamagitan ng mahika. Handa na sanang lumaban sina Deadshot at ang iba pa, pero biglang dumating si Rick Flag, sumisigaw ng, "Tama na." Sabi niya, kung lalaban sila sa mga Knight, buong bansa ang magiging kalaban nila at wala na silang tsansang makabalik sa gate para i-reset ang mga bomb timer nila. Kaya nagpasya siyang kausapin si Cecil gamit ang kakaunti at balbal na mga salitang natutunan niya habang nakakulong. Pero hindi natuwa si Cecil, akala niya ay iniinsulto siya ni Rick. Hinugot na sana niya ulit ang espada para tapusin si Rick pero biglang tumunog sa isip niya ang mga salita ni Fiona, ang bilin niyang dalhin silang lahat ng buhay. Ibinalik ni Cecil ang espada niya at inutusan silang sumunod. Nagpasalamat naman si Rick pero sa hindi sinasadyang paraan ay tinawag pa niya si Cecil ng manok, chicken, habang naglalakad sila. Dinala sila sa Royal Palace bilang mga bihag. Nabighani sila sa ganda ng palasyo pero halatang dismayado ang mga ministro na makitang dinala roon ng mga kriminal. Ilang sandali pa, dumating ang reyna at ang prinsesa. Yumuko ang lahat bilang paggalang. Napansin ni Harley na tila may kakaibang interes sa kanya ang prinsesa pero pilit itong umiwas ng tingin. Nagdebate sina Harley at Deadshot kung tunay ba talagang reyna ang babae o asawa lang ng hari. Napansin ng reyna ang bulungan nila kaya ginamit niya ang kanyang mahika para magkaintindihan silang lahat. Nabigla ang buong grupo. Sabi ng reyna, huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Sabihin niyo na agad kung ano ang pakay niyo. Lumapit si Rick ng magalang at sinabi, "May alok ako sa inyo, Your Majesty. Isang kasunduang makatutulong ng malaki sa inyong kaharian. Kapalit nito, hihilingin lang namin ang karapatang makagalaw ng malaya." Ngunit agad siyang pinaalalahanan ng mga ministro, bilang bilanggo, wala kang karapatang mag-alok ng kahit ano. Pero sagot ni Rick, mayroon akong mahalagang impormasyon na makatutulong sa inyo para manalo sa digmaan. Ang dahilan kung bakit natatalo ang kaharian laban sa imperyo ay dahil pinalitan ng imperyo ang lahat ng mga mataas na opisyal nila at dahil doon, naging mas malakas ang kanilang hukbo. Sabi ng reyna, alam na raw niya yun pero biglang sumabat si Rick, sinasabi na ang mga opisyal ng hukbo ng imperyo ay mga tao rin mula sa mundo nila. Nagtanong ang reyna at mga ministro kung ano ang ibig niyang sabihin pero bago pa makasagot si Rick, biglang nakialam si Harley. Napagtanto niya na ang mga taong kasama sa panig ng imperyo ay yung mga kasamahan nilang dinala ni Rick dito. Sinuportahan naman siya ni na Deadshot at Clayface, sinabing si Rick ang dapat sisihin dahil hindi niya napigilan ang mga iyon, kaya lumipat sila sa kampo ng imperyo. Galit na galit ang reyna. Idineklara niyang lahat ng kaguluhang kinakaharap nila ay dahil sa kapalpakan ni Rick. Hinugot ng mga kawal ang kanilang mga espada, handang arestuhin sila. Pero biglang nagsalita si Peacemaker, sinabing handa silang itama ang mga pagkakamali nila sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kahit anong digmaan na gustuhin ng reyna, basta para sa kapayapaan. Nainis si Deadshot, minura si Peacemaker at sinabing dapat man lang ay nagtanong muna ito sa kanila bago magboluntaryo. Pero huli na, tinanggap na ng reyna ang alok ni Peacemaker. Ginamit niya ang mahika niya para atali si Rick at inutos sa mga kawal na dalhin ito palayo. Sinabi ng reyna sa Suicide Squad na kung mabaygo sila sa ipinangako ni Peacemaker, pugutan daw ng ulo si Rick. Sinubukan ni Cecil na pigilan ang utos ng reyna, sinabing hindi tama ng mga dayuhan ang ipaglaban ang digmaan nila. Pero pinatahimik siya ng reyna, paalala niya, si Cecil din daw ang nagmungkahi ng ideyang ito kahapon. Habang hinihila si Rick palabas ng bulwagan, sumisigaw siya sa mga kasama, sinasabing ibigay nila ang lahat dahil kapag namatay siya, hindi na sila makakabalik sa gate at pati sila ay mapuputulan ng ulo. Binigyan sila ng pagkain, pati na rin ang kanilang mga costume at sandata. Handa na silang Lomarga. Dinala agad sila sa battlefield kung saan sinusubukan ng mga sundalo ng kaharian na sakupin ang isang kuta ng imperyo. Sabi ni na Clayface at Peacemaker, dapat silang tumulong. Pero kontra si Deadshot, pinaalala niya na sinabi ni Cecil na huwag silang makialam sa labanan. Hayaan na lang natin silang mamatay, sabi niya. Pero ayon kay Clayface, kung tutulungan nila ang mga sundalo, baka makita sila ng mga tao bilang bayani. Habang nag-uusap sila, napansin nila kung gaano kalupit at walang takot lumaban ang mga beastmen ng imperyo. Sabi ni Harley, bilang dating psychiatrist, hindi sila sinanay, kundi binrainwash. Mga sugatan at pagod na ang mga wolf warriors, pero patuloy pa rin silang sumusugod na parang mga zombie. Nang marinig yun, nagkaroon ng ideya si Deadshot. Dahil sa brainwashing at dahil alam niyang ang unang grupo ng mga dinala rito ay mga wanted criminals din tulad nila, naisip niya kung sino ang commander ng kalaban.
Kilalang kilala ko yun, sabi niya. Isa yan sa mga dati kong kakosa sa kulungan. Agad niyang inutusan ng grupo na sumunod sa kanya dahil sigurado siyang pakikinggan siya ng commander. Pagdating nila sa fortress, napagtanto nilang walang paraan para makapasok. Kaya ginamit ni Clayface ang kanyang kapangyarihan para gawing putik ang pader at lumikha ng daanan papasok sa loob ng kuta. Sabi ni Deadshot, kung ganyan lang din, bakit hindi mo nalang baliktarin ang buong fortress? Ngumiti si Clayface at sinabing, hindi to ang totoong kapangyarihan ko. Ipinaliwanag niya na kulang ang moisture ng pader kaya hindi niya ito kayang kontrolin ng maayos. Ang tunay niyang abilidad, sabi niya, ay baguhin lang ang anyo ng sarili niyang katawan. Nakuha lang niya ang kakayahang kontrolin ng ibang bagay nang dumating siya sa mundong ito, kaya sigurado siyang may mahika na kumikilos dito. Biglang naalala ni Harley ang pagkakataon na hinampes niya ang isang guard dati na parang home run, natawa siya saglit bago sila tuluyang pumasok sa kuta. Tahimik silang naglakad sa loob ng fortress at nakasalubong nila ang mga wolf guards ng imperyo. Si Harley agad ang sumugod sa isa, sabay suntok at palo gamit ang kanyang mallet habang si King Shark naman ay literal na nilulon ang mga kalaban ng buo. Si Clayface naman ay nakabantay sa likuran nila, handang protektahan ang grupo. Unti-unti silang umakyat hanggang sa tuktok ng tore, kung saan nakatayo ang commander ng puwersa ng imperyo, pinagmamasdan ang labanan sa ibaba. Paghaharap nila, akmang aatake ang commander nang biglang sumigaw si Deadshot, hindi kami nandito para lumaban, gusto lang naming makipag-usap. Napalingon ng commander, nagulat sa boses ni Deadshot. Tinanong ni Harley, sino tong mamang to? Sagot ni Deadshot, siya si Ratcatcher, dati kong kakosa sa kulungan. Ilang beses ko na siyang sinagip sa mga nambubuli sa kanya. Habang nagkukwento si Deadshot ng mga kabayanihan niya, unti-unting nagiging malinaw na siya pala ang totoong nang-aapi noon kay Ratcatcher. Galit na galit si Rat ngayon. Ibinunto niya ang galit sa kanila at iniutos sa mga wolf soldiers na kainin ng Suicide Squad ng buo. Gulat si Deadshot. Ano bang problema mo? At paano mo nakokontrol ang mga hayop na to, hindi ba dagalang ang kaya mo? Pero huli na, sumugod na ang mga wolf soldiers. Agad siyang bumaril, pinatumba ang ilan. At sumabay na rin ang buong Suicide Squad sa labanan. Habang patuloy ang kaguluhan, walang makaisip kung paano tatapusin ang laban. Biglang nagkaroon ng ideya si Clayface, Deadshot. Barilin mo yung mga water tank sa itaas. Kapag bumuhos yung tubig, mas magagamit ko ang powers ko. Sumunod si Deadshot, isang putok, sabog ang mga tangke, at ramagasa ang tubig sa buong kuta. Ginamit ni Clayface ang tubig para palakasin ang kontrol niya, lumilika ng malalaking butas sa sahig, dahilan para malaglag ang mga wolf soldiers sa ibaba. Wala nang depensa si Ratcatcher. Sinubukan siyang barilin ni Peacemaker, pero sa huling segundo, na-deflect ang bala, dahil dumating ang masked samurai, iniligtas si Ratcatcher at tumalon palabas ng gusali habang hawak siya. Ngunit may mas malaki silang problema ngayon, bumagsak ang buong fortress. Dahil sa sobrang paggamit ni Clayface ng kapangyarihan niya. Gumuho ang istruktura. Pagkatapos ng labanan, dumating si Cecil, galit na galit. Anong karapatan nyo para makialam sa labanan, sinabi kong huwag. Sagot ni Deadshot, hoy, niligtas ka nga namin. Pero balik ni Cecil, niligtas. Sinira nyo yung fortress na dapat naming bawiin. Ngumisi si Deadshot. Aba, nakuha nyo na rin naman 'di ba? Kailangan lang ng konting ayos at linis. Umalis na ang Suicide Squad na parang walang nangyari habang pinapanood sila ng Reyna at ng mga maharlika sa pamamagitan ng mahikang proyeksyon. At kahit panalo sila, may kakaibang tensyon pa ring bumabalot sa kaharian, dinala pabalik sa kulungan ang Suicide Squad matapos ang misyon. Pagdating pa lang nila, agad nagkainitan sina Rick Flag at Deadshot, galit si Rick dahil palpak daw ang trabaho nila. Samantala, nagising si Harley Quinn mula sa isa na namang panaginip tungkol kay Joker. Sa panaginip, may mga sumalakay sa hideout nila habang naglalambingan sila, at syempre, nainis si Harley dahil nasira na naman ang romantic time nila. Pagmulat niya, mas lalo siyang bad trip nang malaman na may nagbago sa sitwasyon nila. Sinabi ni Peacemaker sa lahat na may natitira na lang silang 12 oras bago sumabog ang mga bomba sa leeg nila. Kailangan nilang makahanap ng paraan para makatakas bago mangyari yun. Just then, dumating si Princess Fiona, at gaya ng dati, agad nag-flirt si Clayface sa kanya. Tinabig lang siya ni Deadshot at diretsyong tinanong ang prinsesa kung kailan sila pakakawalan. Nagsorry si Fiona, sabi niya, hindi niya alam. Sinubukan pa niyang kumbinsihin ng grupo na maayos naman ang trato sa kanila dahil nakatulong sila sa huling tagumpay, pero halata sa mukha niya na hindi rin siya kumbinsido sa sinasabi niya. Napatingin siya kay Harley na agad namang nakahalata. Tinapatan siya ni Harley ng tanong kung ano bang gusto niya. Nahiya si Fiona at umiwas ng tingin. Kaya tinanong ni Harley kung may gusto ba siya sa kanya kasi simula pa kahapon, panay ang tingin nito.
Pinilit niyang magsalita si Fiona, pero nanahimik lang ito, kaya nainis si Harley. Sinabihan niya itong masyado itong takot sa sasabihin ng iba, at wala itong lakas ng loob na sabihin ang totoong nararamdaman, bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya dati, bago niya nakilala si Joker. Biglang dumating si Cecil at sinabi sa lahat na pinapatawag sila ng Reyna. Habang naglalakad, napunta sa alaala si Fiona noong palihim pa siyang pumupunta sa lungsod para makasama ang mga kaibigan niyang karaniwang mamamayan. Umaakyat sila sa bubungan ng mataas na gusali para pagmasdan ng magandang lawa at ang bayan. Pero isang kaibigan niya ang nagreklamo dahil sa patuloy na mga digmaan, wala na raw siyang makuhang trabaho sa paglilinis ng chimney at lahat ay nagmamahalan na. Dumating si Cecil noon para sunduin siya at pag-uwi niya, sinermonan siya ng kanyang ina. Sinabihan siya ng Reyna na nakakahiya siyang anak dahil nakikihalubilo siya sa mga karaniwang tao. Makalipas ang ilang araw, palihim ulit siyang lumabas, umuulan noon pero laking gulat niya nang malaman niyang patay na ang kaibigan niya, biktima ng gyera. Bumalik siya sa kasalukuyan nang tawagin siya muli ni Cecil, oras na para dumalo sa War Council. Pagdating sa silid, ipinakita ng mga tagapayo ang imahe ng isang hukbo ng mga beastmen na papalapit sa kanilang hangganan. Nagulat ang lahat, sabi ni Cecil, kulang na kulang sila sa tropa at kung hindi sila kikilos, aabot agad sa kabisera ang kalaban. Nagkagulo ang mga ministro sa kaba, pero tulad ng dati, binasag ni Harley ang seryosong mood nang bigla siyang magsalita bakit nakaposas pa rin kami? Akala ko parte ng deal namin yung kalayaan. Napuno ng inis ang mga ministro at nagsimulang murahin siya pero agad silang pinatahimik ng Reyna. Nilapitan niya si Harley at malamig na sinabi, ang tapang mo magsalita. Ha, lalo na matapos mong sirain ang mismong kuta na ipinadala namin sa inyo para bawiin. Pagkatapos, ipinatawag niya si Rick Flag. Gusto niyang marinig ang ulat tungkol sa mga kalaban, lalo na ang mga commander at kakayahan ng mga ito. Pero bago pa siya magsimula, nagtanong muna si Rick kung paano nagsimula ang digmaan. Gusto raw niyang maintindihan ang buong sitwasyon bago gumawa ng plano. Dito pumasok si Cecil, naglabas ng isang presentasyon tungkol sa kasaysayan ng labanan. Pinaliwanag niya na matagal nang may alitan ng kaharian at ang imperyo. Pero ilang buwan lang ang nakalipas, biglang napunta sa pabor ng imperyo ang lahat nang magtraidor sa kanila ang mga beastmen at mga elf. Napailing si Deadshot, sabay sabi, hindi na ako nagtataka. Hindi nyo kasi marunong tratuhin ng tama ang mga tao rito. Nagpalitan pa sila ng ilang asaran bago ibinaling ni Rick ang usapan sa kalaban, ang utak daw sa likod ng hukbo ng mga beastmen ay si Ratcatcher. Sa mundo nila, may kakayahan itong makipag-usap at magkontrol ng mga daga, pero dito sa mundong ito, pati mga beastmen kaya niyang utusan. Naniniwala ang Reyna sa paliwanag ni Rick at sabi niya, alam niya kung paano harapin ang daga na ito. Pero nang tanungin niya si Rick kung ano ang plano nila para pigilan si Ratcatcher, wala itong maibigay na sagot. Doon nagsimulang maghinala si Deadshot. Kung alam niyong tumiwalag siya, bakit hindi niyo nalang pinasabog yung bomba sa leeg niya? Tanong niya. Sabi ni Rick sa hindi malamang dahilan na deactivate daw ang mga bomba ng nakaraang squad. Kaya't ngayong batch nila, naglagay si Amanda Waller ng countdown timers para siguradong sumabog kapag lumabag sila sa oras. Dahil wala siyang maibigay na bagong impormasyon, napagdesisyonan ng Reyna na ibalik siya sa kulungan. Pero bago pa siya madala, biglang sumabat si Harley. Naalala raw niya yung panaginip niya kaninang umaga, si Joker daw kasi may sinabi tungkol sa pinakamabisang paraan para manghuli ng daga. Masayang ibinahagi niya ito sa lahat at agad namang nakuha ni Deadshot ang ibig niyang sabihin. Gamit ang ideya ni Harley, nakabuo siya ng plano pero kailangan nilang harangin si Ratcatcher at pilitin itong lumabas sa harapan ng labanan. Sabi ni Rick, hindi nila kaya yun mag-isa, kailangan nila ng karagdagang tropa mula sa Reyna. Nagalit ang mga ministro. Kalokohan yan. Hindi kami magbibigay ng sundalo sa mga kriminal. Sigaw nila. Pero si Princess Fiona, naglakas loob na ipagtanggol sila. Sinabi niyang dapat pakinggan ng kanyang ina si Rick. Sinupalpal siya ng mga ministro, kung matalo tayo, Fiona, pananagutan mo ba yan? Natahimik ang prinsesa. At para iligtas siya, muntik nang magsalita si Cecil pero naunahan siya ni Harley. Kung kailangan nyo ng mga lalaban, may kakilala akong sobrang sabik sa gyera, sabi niya na may ngisi. Maya-maya, nagtungo ang lahat sa winasak na kuta, ngayon ay nagsisilbing frontline ng kaharian. At dumating nga ang mga puwersa na binanggit ni Harley, walang iba kundi ang mga preso mula sa kulungan mismo. Habang nag-uusap si Harley Quinn, tuwang-tuwa ang mga preso kasi sa wakas, may naririnig silang nagsasalita sa wika nila. Tumayo siya sa tumpok ng mga bar aisles at buong yabang na sinabi, kapag nanalo tayo sa susunod na laban, makakalaya kayo. Pero kapag natalo tayo, balik kayo sa mabahong impyerno. Siyempre, todo sigaw at hiyawan ang lahat, ready silang lumaban.
Si Harley, chill lang at parang hindi seryoso, habang yung ibang lalaki ay nagsisimula ng magplano ng diskarte. Si Clayface naman, halatang may interes kay Fiona. Tinanong niya si Cecil kung sino ba talaga ang prinsesa. Sagot ni Cecil, si Princess Fiona ang pinakamasayang tao sa buong kaharian, mabait, at talagang nagmamalasakit sa mga nasasakupan niya. Pero natawa lang si Harley at sabi, mukha lang siyang tall unang insecure, dahilan para magalit si Commander. Biglang si King Shark, naamoy ang mga kalaban. Agad niyang sinabihan si Rick. Nagkahanay na ang mga sundalo at mga preso, handa na dapat sa laban. Pero si Harley at ang grupo niya, ayaw lumabas. Sabi nila, hindi naman namin trabaho yan. Walang nagawa si Cecil kundi murahin sila habang inuutusan ng mga sundalo niya, walang atrasan. Lumaban kayo. Habang nangyayari to, dumating na ang hukbo ng mga beastmen na pinamumunuan ni Rat. Medyo nagulat siya nang makita ang mga harang at ang mga ogre na mukhang handang makipagsabayan. Pero natawa lang si Rat, yan lang. Hindi niyo ako mapipigilan yan. Tinapat niya ang tungkod niya sa lupa at biglang may lumabas na napakalaking magic field. Nagsimulang magwala ang mga beastmen, parang mga halimaw na nawalan ng kontrol. Sugurin niyo sila. Punitin lahat. Sigaw ni Rat. Pero bigla, bang, may putok ng baril? Nawala ang magic field. Nagulat si Rat, anong nangyari? Hanggang sa na-realize niya, si Deadshot pala ang bumaril. Akala niya, nagmintis si Deadshot at nasayang ang pagkakataon na patayin siya. Lalong nagpanik si Rat at inutusan ng mga beastmen na umatake kay Deadshot pero hindi gumalaw ang mga ito. Sinubukan pa niyang itulak sila habang nagmumura pero wala ring nangyari. At doon niya napansin, tinamaan pala ni Deadshot ang hiyas sa tungkod niya. Yun pala ang tunay na plano ng Suicide Squad. Alam nila na si Rat ang may kontrol sa mga beastmen gamit ang tungkod niya. Kaya naglagay sila ng mga harang para maakit siyang lumapit at gamitin ang kapangyarihan niya para si Deadshot ay magkaroon ng tsansang tamaan ang target. Ngayon nawasak na ang tungkod, wala na siyang kontrol sa mga beastmen at ang mas malala, galit na ang mga ito sa kanya. Pinalibutan siya at kahit anong pakiusap niya, nilapa siya ng sarili niyang mga tauhan. Samantala, nung natauhan na ulit ang mga beastmen, gulat sila na nasa gitna sila ng digmaan. Nagpadala sila ng mensahero kay Cecil para sumuko. At doon, matagumpay na umalis ang Suicide Squad sa battlefield. Matapos makumpleto ng grupo ang kanilang misyon, sinabi nila sa Knight Commander na pwede na silang umalis dahil tapos na ang trabaho nila. Laking gulat ng lahat na napadali lang pala ang panalo nila. Lumapit si Fiona para sabihin sa kanyang ina na tama lang pala ang desisyon nilang magtiwala sa mga Otherworlders. Pero nang lumingon siya, natigilan ng Reyna, parang nanigas sa pagkakatayo. Samantala, tumatakbo ang Suicide Squad papunta sa lokasyon ng gate. Pero pagdating nila roon, laking dismaya nila nang makita nilang nasa taas pala ito ng isang lawa. Wala silang paraan para marating ito. Naiinis na si Deadshot, kaya't sinabi niya kay King Shark na pasakayin siya sa likod nito, pero tumanggi ang halimaw na Pei-Teng. Bigla namang nagliwanag ang mga bombang nakatanim sa leeg nila, lalo silang kinabahan. Tahimik na nagtanong si Clayface kung ano na ang dapat nilang gawin. Sagot ni Rick, wala tayong magagawa kundi umasa na abot hanggang dito ang signal para i-reset ang timer mula sa gate. Napahawak si Deadshot sa buhok niya sa sobrang inis, pero pinakalma siya ni Peacemaker. Sabi niya, kalma lang. Malalaman na natin kung ano ang totoo. Ipinahayag niya na ilang segundo na lang bago umabot sa zero ang countdown, at kung buhay pa rin sila pagkatapos nun, ibig sabihin umaabot nga rito ang signal. Tensyonado ang lahat habang nagbibilang si Peacemaker. 3, 2, 1. Nagliwanag ng berde ang mga bomba sa leeg nila, pero walang sumabog. Lahat ay napabuntong hininga ng ginhawa. Reset na ulit ang timer. Bumalik agad si Harley Quinn sa dating baliw at masayang ugali niya. Pero pinaalala ni Rick sa lahat, huwag kayong kampante. Buhay pa tayo dahil iniisip ni Amanda Waller na may silbi pa tayo sa kanya. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang makatanggap ng reset signal kada 72 oras. At para magawa yun, dapat nilang tuparin ang misyon ang magtayo ng research base sa mundong ito. Ang unang hakbang, makuha ang tiwala ng kaharian at tulungan silang manalo sa digmaan. Sumang-ayon ang lahat, kaya't nakipagsanib puwersa ang Suicide Squad sa hukbo ng kaharian at sabay-sabay nilang itinulak paatras ang mga sundalo ng Empire. Lumaban sila sa iba't ibang larangan ng digmaan, nabawi ang mga teritoryong inagaw ng kalaban at nakakuha pa ng higit pa. Sa isang battlefield na napapaligiran ng higanteng kabute, aliw na aliw si Deadshot sa pagbabaril ng mga pig beastmen. Biglang hinagis ni King Shark ang isang pigman papunta sa kanya. Pinuntirya ni Deadshot pero napagtanto niyang ubos na bala niya. Bumagsak ang halimaw sa tabi niya at dumaan lang si King Shark habang tinutokso siyang duwag.
Asar na asar si Deadshot lalo nang tumayo ulit ang Pig Beastman para lumaban. Tinamaan lang niya ito ng butt ng rifle sa ulo, bagsak. Pagkatapos, sumabog siya sa sigaw ng inis. Ilang sandali pa, ipinatawag ang isang emergency meeting. Kabado si Deadshot dahil wala na siyang bala, habang si Harley naman ay walang pakialam, ubus bala ring gumuhit ng puso sa bato gamit ang baril niya. Medyo nakahinga ng maluwag si Seal. Dahil sa wakas ay hindi na makakagamit si Deadshot ng nakakatakot niyang armas. Siyempre, na-offend si Deadshot at nagmura laban sa Knight Commander pero agad siyang pinigilan ni Rake. Sa wakas, nagsalita na si Clayface at tinumbok ang problema dahil parehong gumagamit ng baril sina Harley at Peacemaker, malaki ang epekto ng pagkukulang ng bala sa buong grupo, pero chill lang si Harley, wala raw kaso kahit wala siyang baril dahil kahit frying pan lang daw, kaya niyang lumaban. Napakamot si Clayface at sabay sabi, Council of Idiots talaga tayo. Wala na raw pag-asang maresolba ang sitwasyon. Pero biglang may naisip si Rick Flag. Sabi niya, yung barkong ginamit namin ng advance team papunta rito, hindi yun bumagsak. Sigurado akong buo pa ang mga supply at armas natin Ron. Magandang balita yun para kay Deadshot pero may problema, ang barko ay nasa bundok malapit sa fortress. Kailangang bumalik sila Ron para makuha ang mga gamit. Hindi na ininda ni Deadshot kung gaano kalayo, agad siyang naglakad pauna, determinado. Pagsapit ng gabi, narating nila ang fortress. Laking gulat ng mga dating bilanggo na ngayoy sundalo nang makita silang bumalik. Gutom na gutom si Harley at agad nagsabi, mamamatay na ako sa gutom. Ngumiti ang isang pig soldier at sinabing, sakto, maghahanda kami ng dinner party ngayon. Habang nagluluto ang mga beastmen ng pagkain sa isang higanteng kawali, nagsimula ng magsaya ang lahat, kainan, inuman, tawanan. Habang nagiinuman kasama ang mga dating preso, nagtanong sina Harley at Deadshot kung ano bang okasyon. Sagot ng mga pig soldiers, binigyan daw sila ng alak ng mga army commanders bilang pasasalamat sa tulong nila sa labanan, kaya natural lang daw na mag-party. Kinabukasan, nagpaalam na ang Suicide Squad. Bago sila umalis, hiniram ni Harley ang frying pan bilang bago niyang sandata. Muli silang naglakad paakyat sa bundok kung saan lumapag ang barko ni Rick. Mahaba at nakakapagod ang akyat pero kalaunan, narating din nila ang lugar. Pagdating nila, lahat ay natulala. Ginawang pugad ng isang dragon ang barko, nabigla ang grupo, at sa ingay ng pag-uusap nila, nagising ang dragon. Bumaba ito mula sa pugad, galit na galit sa mga intruders. Nagkagulo ang lahat, nagtakbuhan sila habang humahabol ang dragon. Nagtago si Deadshot sa isang siwang ng bato, pero natunton siya ng halimaw at sinubukang kagatin pati ang mga bato. Buti na lang, nakatalon si Deadshot sa tamang oras at nakaligtas. Tumakbo siya ng mabilis, pero biglang napunta ang atensyon ng dragon kay Harley, at siya naman ngayon ang hinahabol nito. Habang iniiwasan nila ang mga fireball, tila si King Shark lang ang interesadong target ng dragon. Bigla itong sumugod, sinunggaban siya ng mga panga, at lumipad papunta sa pugad nito. Nagpanik si Rick, kailangan nilang iligtas si King Shark. Samantala, tinitigan ni Deadshot ang natitirang isang bala sa kamay niya. Gumamit naman ng kapangyarihan si Clayface para lumikha ng isang higanteng pader, hinaharangan ng daan ng dragon papunta sa pugad nito. Sinamantala ni Deadshot ang pagkakataon. Inasinta niya ang mata ng dragon habang abala ito sa paglunok kay King Shark. Pero sa huling sandali, pumikit ang dragon, kaya tumalbog ang bala. Galit na galit ito at iniluwa si King Shark, balot ng apoy. Biglang gumuho ang malaking pader na ginawa ni Clayface at bumaba ang dragon sa lupa, handang durugin silang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng ideya si Harley Quinn. Tumakbo siya papunta sa dragon. Nagpasabog ito ng fireball pero ginamit ni Harley ang mahika na nakita niya sa mga pigmen kagabi, pinalaki niya ang kawali gamit ang magic trick. Tada alternasyon. Panalo ako. Tuwang-tuwang sigaw ni Harley. Hindi napapansin na hahampasin na siya ng buntot ng dragon. Buti na lang, nasagip siya ni Deadshot. Pero hindi nagtagal, tumalon si Harley mula sa likod niya, plano niyang makarating sa helicopter. Sa labas, patuloy na ginugulo ni Deadshot ang dragon. Biglang sumigaw si Harley, Deadshot. Hulihin mo to. At inilaglag niya ang rocket launcher papunta sa kanya. Hinabol agad ni Deadshot ang sandata habang si Peacemaker naman ay tumayo sa ibabaw ng pugad ng dragon, inaasar ito. Umabante ang dragon sa kanya pero mabilis na hinawakan ni Clayface ang buntot nito, sinamantala iyon ni Deadshot, binanata niya ng rocket launcher sa leeg ang dragon. Matinding tama. Matapos ang laban, nagtipon sila sa helicopter. Nagre-reload si Deadshot ng bala habang ipinagmamalaki ni Peacemaker na ginamit niya ang itlog ng dragon para akitin ito kanina. Ngayon daw, balak niyang gawing omelette. Galit na galit si Harley. Anong omelette?
Hinablat niya ang itlog mula sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Pero biglang, napisa ang itlog. Lumabas ang baby dragon at inakalang si Harley ang nanay nito. Ngumiti si Harley. Oh, pangalanan kitang Arthur. Samantala, palihim na nag-report si Rick kay Amanda Waller, sinasabing buhay pa siya at nakikipagtrabaho sa Suicide Squad. Ibinunyag niyang ang advance team na kasama niya noon ay lumipat sa kalaban. At inutusan siya ni Amanda, eliminate them. No hesitation. Habang sinusubukan ni Peacemaker paandarin ng helicopter, napagtanto nilang sira ito, kaya naglakad na lang sila pauwi, dala ang mga supplies. Pero biglang naamoy ni Harley ang nasusunog. Napahinto si Rick. Tumakbo siya hanggang sa gilid ng bundok at doon niya nakita ang fortress kung saan nakabase ang kanilang kulungan. Abo na lang ito, sinunog ng dalawang miyembro ng advance team. Habang napapansin ni Harley ang naglalagablab na fortress at ang mga bilanggo na tinuhag ng berdeng kristal. Labis siyang nabigla at nataranta. Sa gitna ng kaguluhan, ang boss ogre ay himalang buhay pa, gumagapang, pilit na inililigtas ang sarili. Pero bago pa siya makalayo, isang babaeng elf ang lumapit. Walang pag-aatubili, ipinako pa niya ng mas malalim ang berdeng kristal sa katawan ng ogre at sa isang mabilis at malinis na swing ng espada, napugutan niya ito ng ulo. Pagkatapos niyang tapusin ang misyon, lumakad lang palayo ang elf, malamig at walang emosyon. Si Harley, galit na galit. Inabot niya ang baby dragon kay Rick sabay hawak ng kanyang mahiwagang kawali. Samantala, naghanda na rin ang ibang miyembro ng Suicide Squad para sa labanan. Tumakbo silang lahat papunta sa lugar ng gulo. Dahan-daang naglakad si Harley papunta sa mga elf habang hinihila sa lupa ang mabigat niyang kawali. Bigla na lang nataman sa binti ang elf na pumatay sa ogre. Courtesy of Deadshot. Isa pang mandirigmang elf ang nasunggaban ni King Shark bago pa ito makalapit kay Harley. Habang tina-target ni Harley ang elf gamit ang kanyang bat, isang elf magician sa malayo ang sumubok umatake. Pero agad siyang tinutukan ni Peacemaker ng baril, sabay sigaw, walang sisira ng peace sa harap ko. Ngunit hinarap lang siya ng elf magician, walang kahit anong ekspresyon. Biglang, mula sa kabaligtarang direksyon, may sumalakay. Ginamit ni Peacemaker ang elf bilang meat shield para makaligtas. Pagbangon niya, napatingala siya, at doon niya nakita si Enchantress, lumulutang sa ere, balot ng berdeng barrier. Kasama niya, ang isa pang supervillain, ang evil genius Tinker. Binuwag ni Enchantress ang kanyang barrier at pinakawalan ang mga berdeng kristal papunta sa Suicide Squad, pero wala ni isa ang tumama. Pagkatapos noon, isang buong hukbo ng mga elf ang sabay-sabay na nagmarcha pasulong. Naupo si Tinker sa trono niya sa itaas, sabay ngisi habang minamaliit ang mga kalaban. Mga bobo, wala kayong laban sa akin. Tinamaan siya ni Deadshot ng bala sa ulo, pero agad iyong na-deflect ng barrier ni Tinker. Ipinakita niyang kaya niyang i-proyekto ang sarili gamit ang mga kristal sa lupa. Tinitigan niya si Deadshot at sinabing, ang mga tulad mong tanga, hindi kailanman makakalapit sa isang henyo. Habang dinidistract ni Deadshot ang baliw na siyentipiko, sumingit si Harley sa usapan. Oh, nandito ka para mag-higanti kay Ratcatcher, no? Pero tinawanan lang siya ni Tinker. Yung tulad niyang patapon. Hindi ko pinapansin ang mga basura. Dahil dito, binunot ni Peacemaker ang dalawang granada, habang si Deadshot naman ay itinutok ang baril kay Enchantress. Saka nagsalita si Enchantress, malamig ang tinig, bumalik na kayo sa kaharian. Wala na kayong pinaglalaban. Gumuho na ang inyong fortress. Tumingin si Harley sa mga bangkay ng kanyang mga kasamahan at sa sandaling yun, nag-apoy ang kanyang galit. Tama na to, babanatan ko kayong lahat hanggang sa magsisi kayo. Sa gitna ng labanan, biglang inihagis ni Peacemaker ang ilang granada papunta kay Tinker. Pero bago pa man sumabog, binaril ito ni Deadshot sa ere, naglabas iyon ng makapal na usok, sapat para gamitin ni Harley Quinn bilang takip at umatake gamit ang kanyang baseball bat. Pero tumalbog lang ito dahil pinrotektahan si Tinker ng matibay na barrier na nilikha ni Enchantress. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan, pinagalaw ni Tinker ang mga elf na nasa ilalim ng kanyang kontrol para salakayin si Harley. Tinamaan siya ng wind magic at tumilapon palayo. Bigla namang lumitaw si Clayface, tahimik na nakalapit sa mga elf, pero agad nilang napigilan ang atake niya dahil nabasa ni Tinker ang galaw niya bago pa ito mangyari. Ginamit ni Tinker ang kanyang mind control para ihanda ang mga elf magician sa susunod na hakbang. Ngunit sumugod na parang toro si King Shark, diretso sa kanila. Tinamaan siya ng napakalakas na magic spell pero hindi siya natinag, tuloy lang ang kanyang pag-charge. Sinubukan siyang harangin ni Enchantress gamit ang barrier niya. Pero nagsimulang mabasag iyon sa lakas ng kagat ni King Shark. Nagulat si Enchantress at nagsimulang lumipad ng marahas, sinusubukang ipagpag si King Shark habang nakakapit ito sa barrier.
Habang umaakyat sila sa himpapawid, patuloy ang halimaw sa pagbasag ng hadlang hanggang sa tuluyan siyang naitulak ni Enchantress at nahulog siya sa isang lawa sa ibaba. Pagbagsak niya, may isa pang kalabang naghihintay, isang mandirigmang bihasa sa labanan sa ilalim ng tubig. Habang papatungan na siya nito, biglang sumulpot ang isang halimaw na pusit. Hinawakan ni Killer Croc ang kamay ng kalaban para hindi ito makaiwas. Samantala sa labas, nakikipagbakbakan pa rin si Harley sa mga elf warriors na nakapalibot sa kanya. Nang matapos niyang pabagsakin ng ilan, naghanda na naman ng malakas na attack spell ang mga magicians. Muntik na siyang tamaan, pero nakaiwas siya sa oras. Sakto namang nagsimulang umatake si Deadshot. Tinatamaan ng headshot ang bawat elf na makikita niya. Kasabay niyang lumalaban sina Peacemaker at Clayface, pero parang walang katapusan ang mga kalaban, padami pa ng padami. Nainis si Harley at sumigaw, TSK. Mga katulad mong malalaking ulo, puro salita, walang laban, tinutukoy si Tinker. Ngunit ngumiti lang si Tinker. Kung ganun, sabi niya, ipapakita ko sa inyo ang tunay kong kapangyarihan. Gamit ang mga kristal na nasa paligid, ipinadala niya sa isip ng Suicide Squad ang kani-kanilang pinakamalalalim na takot. Nakita ni Clayface ang kanyang mga tagapanood na tinatawanan siya. Si Deadshot, nakita ang sariling anak na nakatutok ng baril sa kanya. At si Peacemaker, nakita ang mundong nawasak dahil sa sarili niyang pagkukulang. Tanging si Harley lang ang hindi pa naaapektuhan, kaya hindi niya alam kung anong pinagdadaanan ng mga kasama niya. Lumapit si Enchantress kay Tinker at sinabing, tama na, darling. Panatilihin nating klase, huwag na silang pahirapan. Pero ngumiti lang si Tinker, kinuha ang baril. At binaril ang tatlong lalaki ng Suicide Squad. Galit na galit si Harley, agad siyang umatake kay Enchantress, handang ipaghiganti ang mga kasamahan niya. Habang tinatawag siya ni Harley na aso ng imperyo, kalmado lang si Enchantress at sinabing pansamantala lang ang kanilang alyansa. Wala raw siyang pakialam sa imperyo o kahit kay Arges. Pero hindi pa rin tumigil si Harley at tinawag siyang babaeng pabago-bago, walang paninindigan. Doon na nag-init ang ulo ni Enchantress. Galit niyang sinabi kay Harley na wala itong alam tungkol sa kanya. Bigla siyang naglabas ng napakalakas na enerhiya, tinangay si Harley at nawalan ito ng malay. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, napanaginipan ni Harley na ginaisang siya ni Joker. Pero pagdilat niya, si Rick Flag pala ang nasa harapan niya, tinatakot si Tinker, sinasabing pasasabugin niya ang mga bombang nakakabit sa leeg nila. Ngunit tumawa lang si Tinker. Bitch, please, sabi niya, alam niyang nagbabluff lang si Rick. Kung kaya mo yan, ginawa mo na sana ilang buwan na ang nakalipas, dagdag pa niya. Pero sagot ni Rick, may utos daw siyang hulihin silang buhay. Dumating naman si Killer Croc, bitbit ang bogbog saradong King Shark. Sa puntong yun, nagdesisyon si Tinker na umatras muna, panalo na raw sila sa round na ito at natapos na ang misyon nila. Lumipad si Enchantress kasama ang mga kakampi niya. Pagkaalis nila, lumapit si Rick kay Harley, galit at litong-lito. Anong impyerno ang nangyari dito? Tanong niya, ngunit napahagulgol lang si Harley. Patay na sina Deadshot, Clayface, at Peacemaker, umiiyak niyang sagot. Pero laking gulat nila nang biglang gumalaw si Clayface. Sa himala, buhay pa ako, sabi niya habang tinatapik si Deadshot na agad ding nagising. Laking tuwa nila nang malaman nilang hindi tumagos ang bala sa katawan ni Deadshot dahil minanipula ito ng kung sino.